Meron daw medical report. Medical report. Medical report at sinasabi po dun sa report, tuwa yung iba. Yari na, sabi, yari na. Ganun, matotodas na raw ang Pangulo at hindi nga daw makaharap ng live sa taong bayan. Ay mga ganun. Meron pong lumaganap na medical report na ito. Kayo ba'y kasama sa mga nakatanggap niyan? Ako, nakatanggap ako niyan, kumbatsero. Ito, may petsa January, malabo 25 ba ito? 26. 26. May oras pa May oras. Saka maganda pagkakagawa, sa totoo lang. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Pati birthday na meron Kompleto. At meron akong napansin dun sa medical report na yun. Itanong natin. 6:56 na umaga. Nakakausap po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Jose Claire, magandang morning. Magandang morning. Yes, good morning muli kay Anthony at kay Jerry at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Good morning po sa inyo. Yusek, anong oras po ninyo nakausap ang Pangulo? Yung panood naming may video, yung nakikipaglaro siya kay Oreo, yung aso? Siguro between mga 8 o'clock to 8:15, mga ganun. Between that kagabi pala yon. Kagabi lang po Kagabi yun. Kagabi lang po pala yon. Opo. So, ano ba yan? Bakit nyo ginawa? Ano bang nagtulak sa inyo? Para nabasa nyo ba yung mga report, may medical report na nagkalat sa social media at sinasabing tagilid na ang Pangulo? Opo. Kung ano-ano sakit. At that time, hindi ko yun nakita. Sorry, yung sinasabi niya kumakalat na, na medical records, hindi ko siya nakita. Nag-request lang ako kung pwede ko makita kasi di ba yung MPC tatanong, nagkita na pa kayo ng Pangulo? Sasabihin ngayon, kamusta na yung Pangulo? Sabi ko, naisip ko na siguro it's better, baka pwede kaming mag-video or pwede ko siya makausap. Tapos, yun, pumayag naman. O sige, diretso na ako. Kasi galing ako noon, ng Pasig River Esplanade. Yung o-open lang ni First Lady. Yes. Thursday. Thursday siya in-open. So, niyaya ko yung anak ko. Wednesday. Thursday pa lang ngayon hindi. Tuesday yun, ribbon cutting. Yes. Okay. Tama. Wednesday ko niyaya yung mga kasama ko. Tapos naisip ko, sabi ko kasi, baka kasi merong mag-isip na naman dahil may kumakalat daw na galing through Viber So hindi natin alam, hindi naman sinabi yung source. Tapos nagtanong si Tuesday New. Meron daw doktor daw from St. Luke's. So sabi ko, baka iba ang dating sa tao. So ako na yung nag-request kung pwede ba, kung makausap si Pangulo, sabi ko kailangan makita rin ng tao. Ano yung lagay niya? Diba? So napagbigyan naman tayo. Pero yung at that time, yung medical record hindi ko pa siya nakita. Until nung may nagpakita rin sa akin, sabi ko, buti na lang, on my part, buti na lang, nakausap ko din yung Pangulo. Hindi, actually, yun ang pinaka-importanting sagot doon, yung makita ng tao na ang Pangulo gumagalaw. Hindi pre-recorded yan, Hindi reissue yan, Hindi. Kasi pinag-usapan nga namin tungkol sa Esplanade, yung bandang dulo. Sabi ko, mag-selfie tayo, Pangulo, baka sabihin AI na naman. Kasi ganun yung pinapakalat ng iba. Sabi ko, wow, sa ganda ko ba kumuha ng video? Pwede na ako maging director. Well, anyway, kagabi po yan. At pati po yung events, mapapansin nyo sa usapan namin sa events, halos na talaga pong nangyari. Timeline. Hindi, totoo yun. Kasi ang pinag-uusapan nyo, yung pagpanumpa niya kay General Nartates, which happened earlier yesterday, So parang, tapos may binabanggit siya, bukas, anniversary ng PNP. Ngayon pala, kaya meron siyang ginayak na video message para sa PNP. So, yun, hindi ito AI, hindi ito pre-recorded,
It happened between 8 and 8:30 p.m. Oo. Kagabi lang po yan, sabi ninyo. At sa video makikitang malakas na malakas at masigla Mm-mm. ang Pangulo. Nakikipaglaro pa doon sa aso si, ano pangalan? Si Oreo. Si Oreo. Eh, alam nga namang pati si Oreo, pinaarte. Umiga nga. Kiliting-kiliting nga. Bigla lang lumabas yan eh. Oo, bigla. Actually, ito lang yung gamit ko. Sabi ko, ito nga lang, wala pa akong sarili. Wala akong separate na mic. Ito lang yung gamit ko. Kita ba? Oo. Ayan. Ito lang yung gamit ko. So, kahit pa NBI nila yan. Kahit dali pa nila sa US yan. Raw yun. Yung nakita nila raw. Pwede ka na palang sumideline na videographer. Malinaw yung pagkakadali mo. Pero timing din naman talaga no na taon na tapos lumabas nga itong medical report na ito. Ngayon siguro nakita niyo na ito Yusek. Ano reaction dito ng Malacanang at ano gagawin ng palasyo sa ganitong pagpapakalat na ang galing kapag kahit sino makakita dito maniniwala Ako mapapaniwala ako katulad nito. Pati sa mga terminology yung di ba? impression CT scan daw to, CT scan. Go ahead Yusek. Okay. Kasi ganito yan, Anthony. Alam naman natin kung sino ba yung gumagawa ng mga peke. Natatandaan mo ba? Yung peking police blotter from Beverly Hills? Diba kapani-paniwala din na natin. Isang kilala pang journalist na sa pangalan Tiglaw ang naglabas nun. So, diba, iisipin mo talaga yung mga ginagawa nila ay katotohanan. Pero, isa ba sa mga katauhan ng St. Luke's ang gagawa niyan? Di ba mga professional nasa St. Luke's? So alam naman natin gawa-gawa yan. So kahit po si Sec Dave napalabas na po ng ating mensahe na yan yung fake. So wag po kayo maniwala dyan. So kung may gagawin, makikipag-ugnayan na po kami sa NBI kasi hindi lang po biro ang gumawa ng ganitong klaseng mga pamemeke. Nakalusugan po ng Pangulo pinag-uusapan natin. Tinitingnan ko yung yung peke, hindi na namin papakita pero nung tiningnan ko po itong report, sabi ko ganito mga report pagka nagpapakon ako nagpapa-lab test ako sa Intercon kumbachero. Ganito sila kumamada kaya talagang akala mo totoo. Maniniwala ka Pero meron akong tanong doon sa isang parte ng report. Absent left kidney status. Wala na bang left kidney ang Pangulo? Talaga bang naging donor siya ng left kidney niya? Ako, wala akong alam or personal knowledge. Pero nakita ko na yung balita niyan even before. At ang Pangulo mismo, doon pa noon, na sinabi niya na nag-donate siya sa kanyang ama. So siya... Oo. At sabi ni dating Mayor Benhar, yun din yung napag-usapan nila. So, kaya iisa na lang. So magaling talaga yung gumawa nito. Pati yun, alam niya yun. Nasa news yun Nabanggit ko na yun sa briefing ko din So ang Pangulo ay may isa na lang kidney dahil yung left kidney niya ay idinonate na pala niya sa kanyang ama. Yes, oo. Kaya nga di ba magtataka ka kung gagamit man siya ng pinagbabawal na gamot. Hindi ba, apektado, isa na lang yun. Kidney mo Okay. So, hinahanap nyo kung sino ang gumawa nito at nag-upload. Teka muna, sa ilalim ba ng batas, yung nag-upload, yung original na nag-upload, at yung nag-share nito, are they equally liable? Sa akin, kung sino nag-upload, kung sino nag-komento, na kahit hindi doktor, nag-komento na para may kinalaman, sa akin palagay, dapat yun makasuhan. Opo. Kung nag-share ka lang, you can be innocent, you just shared it. Pero yung nagkomento ka na para bang gusto mong magkagulo yung taong bayan na ang Pangulo ay hindi na nagpa-function, ibang klase yun. Parte ng pag-stab, Anthony and Jerry. May paraan ba para ma-trace talaga kung sino nag-upload at yun ba tutugay at tututukan ng gusto ng palasyo? Opo, sa akin po. Kailangan pong makita to ng NBI, kailangan maaral kung saan nanggaling ito at aralin kung sino yung nagpakalat na nagpapagulo sa isipan ng mga taong bayan. So this tab, sabi niya, this is part of a destabilization move?
Yes, alam mo Jerry, kasi yung kalusugan ng Pangulo, hindi yan biro eh. Mm-mm. Siyempre, kapag sasabihin nila na hindi na nagpa-function yung Pangulo, Mm-mm. labas-masok sa ospital na hindi yan totoo, Mm-mm. anong gusto nilang paggawa, isipin ng taong bayan? Wala tayong presidente na nagpa-function? Yun naman ang gusto ng ibang mga gusto mag-disturb. Mm-mm. Diba? Mawala ang Pangulo sa pwesto. So dito nila ngayon dadaanin. Diba? Lalo pat na hindi nila madalas nakikita ang Pangulo sa labas. Mm-mm. Kasi ang function ngayon ng Pangulo, dahil nga hindi na nga sumusunod ang Pangulo sa utos ng doktor na maghinay-hinay. Meeting pa rin ng meeting. May suspecha So- na ba kayo na tao o individual o grupo na may gawa nito? Actually, kakausap pa lang natin sa NBI kung anong pwedeng gawin dito. Pagtututukan natin ito. Mm. Saka ito pa lang St. Luke's, naglabas na official public advisory, Yusek, ano? Dinideny nila and Oo. sabi nila, these documents are fake and falsified. Mm. 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 Ayun, doon sa mga bagong gising pa lang, ha? Oo, Baka kayo ayan. nakatanggap din nung report na yon. Ito po, dinideny po mismo ng St. Luke's Medical Center Mm. yung dokumento na yon. Hindi daw po sa kanila galing yon. Ang sabi ng St. Luke's, these documents are fake and falsified. Yun. Ayan. At least nagkakaintindihan tayo dyan. Mm. So ang Pangulong Bongbong Marcos ba, kumusta ba ang pumayat siya, no? Oo. Oh. Pumayat siya. Nung nagkuha lang kami ng picture, nung nag-selfie kami, sabi niya, nangayayat ako. Siguro napansin niya nangayayat siya kasi katabi niya ako, may comparison. Comparison. Diba? Tapos ang kuha ko pa naman, alam mo naman, pag ikaw yung pinakamalapit sa camera, ikaw yung malaki, di ba? Pinatamatad yung Pangulo. But anyway, oo, kasi soft diet siya. Sabi nga niya, di ba nanaginip talaga siya, kinuwento niya talaga na naginip siya, na kumakain siya ng steak. Siguro miss na miss niya na yun. Akala ko, nanaginip siya kumakain siyang bagnet eh. Bagnet ng Ilocos. Ito siguro fake. Tanong mo dyan, sabihin nyo nga sa amin kung fake ito o hindi. Ang Pangulo daw ay chinek up mga 7:20 p.m. Kagabi to. Ang kanya daw BP ay 120/80. Tama ba yun? BP ng binata yun. Doktor? Pumunta ng doktor? Doktor, ito, doktor. Hindi, parang may nag-check up na doktor. Si Dr. Cervantes. Ito daw yung BP. 120. Nung dumating ako doon. Nung dumating kasi ako doon, wala ako naabutan na doktor eh. Okay. So, kasi bago naman tinake yun, yung video na yon. Siyempre, pinaupo muna ako, hinintay ko muna yung Pangulo. Wala akong nakita, sorry wala akong personal knowledge. Nung pumunta ako sa lugar ni Pangulo, wala akong nakita ng doktor. Wala akong nakasabayan. Last vital sign, BP 120/80, PR 81, O2 SAT. Oxygen to, no? 97, temperature 36.6. Kwanto? Normal to. Normal tong Hindi, saka kung... actually, wala akong alam kung sino nagpalabas niyan. Kung hindi ang doktor at hindi ang Pangulo, isipin ulit natin, fake yan. Diba? Kasi yung doktor ba, sarili niyang doktor, si Pangulo, ilalabas ba yan? Parang imposible di ba? So, tama. I cannot say anything about that. Opo, okay. Last na lang, kasi yun naman talaga ang reason kung ba't namin kayo tinawagan. Ito bang si Oreo ay talagang malusog at makulit? Kayo ba kinulit niya? Nung pumunta, kasi nung mag-video na kami, saka lumabas si Oreo. Nakita ko si Oreo, talaga namang friendly si Oreo. Friendly. Hindi nga yan ang buhay ni Oreo. hindi nga kayo kinahulan kahit na ngayon nun lang niya kayo nakita no. Hindi lumapit pa sa akin na para bang gusto niyang adopt me. Magaling Pangulo nito sa akin. Meron akong super last question. Na-interview po si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo.
Apo, ang sabi niya, gusto ko lang marinig yung opinion niyo dito. Ang sabi po niya, probably if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes because then you will probably need to take out everyone who is part of the system. Kailangan daw ng several lifetimes bago mapuksa ang katiwalian sa gobyerno na to. Any comment po, Yusek? Sa lalim, no, ng ugat nito. Kaya nga sinimulan ng Pangulo. Hindi siya nag-atubili, di ba? Kasi kung hindi natin sisimulan, ng Pangulo Marcos Jr. dito, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, at sasabihin niya, ayoko magpasimula kasi makatamaan yung ang ekonomiya, at tamaan ang administrasyon ko, tamaan ako, baka sabihin ng Pangulo. Pero hindi eh. Hindi niya inalintana yon. Alam niya na talagang maaaring ganito ang mangyari. Pero sabi nga nila, sino ang mag-start? Kailan mag-start? Ang Pangulo nag-start at ngayon yung sinimulan. At least may inumpisahan. Okay. So hindi ba siya natatakot na makarating nga sa Malacanang yung usapan ng katiwalian mismo? Kumbaga, hindi. Kasi kung alam mo na ikaw yung may kasalanan, magpapasimula ka ba? Hindi. Hindi ka magpapasimula dahil tatabaan ka. Pero hindi, ang Pangulo, siya nagpasimula. Sa zona pa niya, unang sinabi to. Yusek Claire Castro, may nakapila na raw sa inyo dyan sa kabila. Opo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Thank you, Yusek. Maraming salamat, Anthony, Jerry. Good morning. Good morning. Si Undersecretary